Mag-ingat ka sa nagkakagusto sa'yo. Baka kapre na yan at may gawin silang hindi maganda sa boyfriend mo. Story time. Ako si Cathy at nangyari sa akin to noong 2011 sa 13 Martinez, Cavite, sa isang mabukid na lugar. Kakadibo ko lang nito, 18th birthday ko. Nasa kasagsagan ako ng pagsayaw ng 18th roses ko at habang sumasayaw kami ay tumitingin ako sa paligid hanggang napansin ko ang isang malaking kamay na nakapatong sa lamesa ng mga pagkain. Tinitigan ko kung kaninong kamay yon, pero wala akong nakitang tao na nandun. Akala ko nga nito baka dahil lang sa pagod, kaya baka guni-guni ko lang ang nakikita ko. Pero kinabukasan paggising ko, masakit ang likod ko. Pero ang mas nakakakilabot, napanaginipan ko yung kamay na nakita ko kagabi. Sa panaginip ko, inakbayan ako ng malaking kamay na to. Nakatingin lang ako sa malaking kamay niya na nakapatong sa balikat ko. Pero hindi lang isang beses na nangyari to. Ilang araw akong paulit-ulit na nananaginip. Pare-pareho na ganito ang senaryo. Makalipas ang ilang linggo, yung matagal ng lalaking nanliligaw sa akin, sinagot ko na siya noong May 12, 2011. Thursday yon. Siyempre, nag-hangout kami. Tapos hinatid niya ako pa uwi. Sa city pa kasi nakatira ang pamilya niya. At sa school kami unang nagkakilala. Pagka uwi ko ng bahay, nakatulog kaagad ako. Pero nanaginip na naman ako. At mas malala to. Sa panaginip ko, may malaki at mabigat na kamay na humahampas sa likod ng boyfriend ko. Hindi ko makita yung itsura ng humahampas. Basta ang nakikita ko lang ay isang malaking itim na kamay. Hanggang pagkagising ko kinabukasan, nagulat na lang ako sa nalaman ko na bangka yung sinasakyan ng boyfriend ko. Friday the 13th, May 2011. Siya lang ang namatay sa aksidenteng yon. Ang nakakagulat pang nalaman ko ay may bakas daw ng malaking kamay sa likod niya na hindi nila alam kung saan nanggaling yon. Gumuho ang mundo ko nito. Halos araw-araw akong nagkakasakit. Hindi na rin ako nakakapasok sa eskwelahan. Hindi lang dahil sa lungkot, kundi parang may bumabalot na sakit sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Dumating sa punto na hindi na rin ako makayanang alagaan ng mga magulang ko pagdating sa emosyonal at pinansyal. Hanggang pinatawas na ako ni mama. Ang sabi ng albularyo, may kapreng nagkakagusto raw sa akin. At siya rin daw ang dahilan kung bakit namatay ang boyfriend ko dahil nagsiselos daw siya. Kinilabutan kami sa sinabi ng albularyo. Kaya ang sabi niya sa amin, susubukan niya raw kausapin ang kapre na to. Nang kinausap niya na ang kapre, bigla siyang nagsabi ng, "Ang buhay ko na lang ang kunin mo! Huwag na siya!" Tapos bumulong sa amin ng albularyo na sabi, "Hayaan nyo, ayos lang ako at matanda na rin ako. Ako na lang ang magsasakripisyo." Ilang araw ang lumipas, nabalitaan naming namatay ang albularyong to sa hindi malamang sakit. At matapos to, nilubayan na ako ng kapre na yon at unti-unti na akong gumaling at bumalik na rin ang sigla ko. Ilang buwan ang lumipas, nalaman namin na kamag-anak pala ni Papa yung albularyo na tumulong sa akin. Ngayong may asawa na ako at 5 na ang anak ko, hindi ko pa rin makalimutan ng lahat ng iyon. Isang karanasang nagturo sa akin kung gaano kadelikado ang mga hindi nakikitang nilalang. Lalo na kapag nagsimula na silang maghangad ng nilalang na hindi para sa kanila o hindi para sa mundo nila.